Kai Soto ngayon ang pangalan ng Pilipinas sa international hoops. Pero bago mag-rocket ang career, mahalagang tingnan ang mga aral mula sa isa sa pinaka-cited what not to do cases sa NBA, si Darko Milicic. Number 2 overall pick ng 2003 NBA draft, Darko's selection, sandwich after LeBron James at bago sina Carmelo Anthony, Chris Bosh at Dwayne Wade, ay naging historic halimbawa ng maling fit, kulang sa development at sobrang expectation. At ano ang nangyari kay Darko sa madaling salita? Bilang second pick, hindi siya nagkaroon ng malinaw na development path, limited minutes sa Detroit, kakaunting pagkakataong maglaro ng regular at personal mental struggles na nagpatindi ng problema. Statistically, ang career numbers niya ay malayo sa inaasahan ng isang top 2 pick, isang malaking dahilan kung bakit madalas siyang ituring na draft bust. Darko mismo nag-amin na may malaking bahagi ang kanyang mindset at ang sistemang NBA sa pagkabigo niya. Minsan binagit niyang hindi siya handa at nawala ang focus sa pag-develop kaysa pag-prove agad. Maraming analysis ang nag-highlight na hindi lang talento ang kailangan din ng tamang fit sa team, consistent playing time, coaching trust, at mental readiness. Well, saan naman nakastand si Kai Soto? Si Kai, a 7'3 prospect para sa Pilipinas at Gilas, nagkaroon ng malaking setback nung nagka-injury siya ng ACL at kasalukuyang nasa rehab at nag-aantay ng klarong medical clearance bago ng full contact practice. Ang health at timing na ito ay critical dahil ang pagbabalik matapos ang ACL kailangan ng maayos na plano para maiwas ang rush returns na pwedeng magdulot ng mas malalang problema. Practical na lessons para kay Kai at sa mga taga-manage niya. Number 1, piliin ang tamang team fit at development route. Hindi agad mag-push sa top league minutes kung wala pang foundation. 2, unahin ang health at graded rehab plan, ang injury-driven derailment. 3, secure long coaching, mentorship, at role clarity. 4, mental preparation, humility, work ethic, at pag-manage ng expectations. 5th, build a diversified skill set, mobility, shooting, defensive instincts, para ang big man role ay hindi lang raw height. Bottom line, si Darko ay hindi lang isang bad pick story, isa siyang warning, talento lang ang simula. Kung susundin ni Kai ang structured development, protektahin ang body, at pumili ng environment na magtuturo at mag-aalok ng real minutes, pwedeng umiwas siya sa parehong landas. Pero kailangan ng planong magpapatibay ng career ni Kai, hindi lang instant spotlight. At kapag pinag-uusapan ang mga NBA bust, isang pangalan ang laging lumilitaw, Darko Milicic, ang 7-foot Serbian big man na kinuha ng Detroit Pistons bilang number 2 overall pick sa 2003 NBA draft, ahead of Carmelo Anthony, Chris Bosh at Dwayne Wade. Sa papel, dapat may superstar career siya. Ang problema, hindi iyon nangyari. Ang kanyang NBA story ay naging babala sa lahat ng future big men. Hindi sapat ang height at potential kung kulang ang tamang development, playing time at mental readiness. Sa Detroit, isang championship caliber team na loaded na sa frontcourt, merong Ben Wallace, Rashid Wallace, Mehmet Okur, halos walang minutes si Darko. Sa kanyang rookie season, halos hindi siya ginamit ni Coach Larry Brown at umabot lang sa 4.7 minutes per game. Habang sina LeBron James, Melo, Bosh at Wade ay naglalabas ng numbers at highlights, siya naman ay stuck sa bench, nawala ng confidence at hindi nakahanap ng identity sa liga. Sa kabuuan ng kanyang career, nagtala lang siya ng 6 points at 4.2 rebounds per game, malayo sa expectation para sa isang second pick. Pero ayon kay Darko mismo, hindi lang playing time ang dahilan. Sa mga napanayam niya after retiring, inamin niyang mentality, hindi siya handa. Bata pa siya, galing sa Europe at hindi naka-adjust sa culture at pressure ng NBA. Nadala siya sa frustration, nawala ng gana at eventually, nawala ang passion for the game. Sinabi pa niya na kung binigyan siya ng mas mahabang development period, posibleng iba ang resulta. Pero sa realidad, naging classic bust siya, isang talentadong giant na hindi nakahanap ng tamang sistema. So ngayon, dalhin natin sa konteksto ni Kai Soto. Bilang 7'3 Filipino prospect, si Kai ay nasa kakaibang posisyon. Hindi siya lottery pick, hindi rin siya NBA projected superstar gaya ni Darko noon, pero bitbit niya ang sobrang expectations mula sa bayan. Sa bawat rehab update, sa bawat scrimmage video,
Laging may tanong, kailan siya makakapasok sa NBA? Kaya ba niyang iangat ang gilas sa Asia? Ang ganitong klase ng pressure, kung hindi mapapamahalaan, ay pwedeng maging pabigat at dito pumapasok ang leksyon mula kay Darko. Hindi lang talento o taas ang magdadala kay Kai, kailangan niyang iwasan ang parehong pitfalls na bumagsak kay Milicic. Huwag pumayag na maupo lang sa bench bilang project player, huwag hayaang kainin ng hype o expectations ang mental game, at higit sa lahat siguraduhin na may tamang roadmap ang kanyang development. Kung si Darko ay naipit sa maling team sa maling oras, dapat si Kai ay pumili ng landas na magbibigay sa kanya ng consistent minutes, steady improvement at mentorship. Kaya ang unang malaking aral dito, Kai Sotto needs patience, health at the right environment. Kung may isang bagay na malinaw, ito ay hindi siya dapat sumusunod sa yapak ni Darko. Ang future niya ay nasa tamang paghahanda at tamang sistema. Kung babalikan ang kasaysayan ng NBA, si Darko Milicic ang isa sa pinaka-controversial na draft pick sa lahat ng panahon. Noong 2003 NBA draft, pinili siya ng Detroit Pistons bilang number 2 overall pick, mas mataas kina Carmelo Anthony, Chris Bosh at Dwayne Wade. Ang inaasahan ng lahat, magiging franchise cornerstone si Darko, pero ang nangyari, siya ay naging cautionary tale kung paano ang hype at maling development system ay maaring sumira sa karera ng isang batang talento. Samantala si Kai ay nasa ibang yugto ng kanyang basketball journey. Hindi siya dumaan sa NBA draft at hindi rin agad nakakuha ng guaranteed contracts. Pero kung tutuusin, ito ay malaking pagkakaiba nila ni Darko. Kai is working from the bottom up, habang si Darko ay ipinesto agad sa pedestal ng number 2 pick. Ang pressure kay Darko ay napakalaki. Samantala si Kai ay halos underdog sa lahat ng kalaban niya. Si Darko dahil sa draft status niya, hindi nabigyan ng oras para mag-mature at mag-adjust sa physicality ng NBA. Binaon siya sa bench ng Pistons at nung nabigyan ng playing time, hindi na siya nagkaroon ng confidence. Si Kai naman kabaligtaran, dumaan sa Australia, Japan, Summer League at ngayon ay patuloy na hinahasa sa Asia Leagues at national team practices. Ang daan niya ay mas mabagal pero mas matibay sa foundational growth. Isang malaking problema ni Darko ay ang kawalan ng mental toughness. Siya mismo ang umamin na hindi niya kayang i-handle ang pressure at hindi rin siya fully committed sa training. Sa kaso ni Kai, ibang kwento. Kahit ilang beses siyang nabigo, undrafted sa NBA, hindi nakakuha ng malaking role sa NBA Summer League at nagkaroon pa ng ACL injury, bumabalik siya ng mas malakas. Ito ang malinaw na advantage ni Kai kumpara kay Darko Milicic, mental durability. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.